person wants to ask. She is from Philippine Star, Miss Dolly Ann Carvajal. Hi, Miss Hello. Dolly. Hi, Ashley. Hello po. Congrats. Thank you po. For you, is it harder to build a character or to let go of a character since you portray 4 different roles here? I think mas mahirap po yung to build a character. Lalo na po dito, nahihirapan po ako kasi usually po kapag may mga bagong characters po ako, di ba po marami po yung taping days. So kinakapa ko po siya sa first 3 taping days po namin. Eh dito po, halos 2 taping days lang po kami per episode. So yung first 2 taping days po namin, sobrang kinakapa ko po siya and kailangan ko laging magtanong po sa mga directors po namin kung tama po ba yung ginagawa ko, kung align po ba siya dun sa nakikita nilang vision sa character ko. May process ka ba yung pag-switch from one character to the other? Ang hirap. Hindi ka nako-confuse. Sino ba ako today? Hindi naman po. Kaya naman po. Pero masasabi ko lang po, medyo nahirapan po pala ako bumitaw sa character ni Miss Rufa. Kasi yung pananalita niya po, siguro 3 days ko po bago mawala sa sarili ko yung pananalita. Ano ba? Sample. Paano? We wanna hear it. Paano? Siya na naman, no. Kasi diba? Nahirapan kahit nasa bahay na po ako, minsan magsasalita ako. Ba't ganun ako magsalita? Nalimutan. Parang nasapihan ka na ni Rupa. Yes po. Thank you. Ayan na. Pasilip lang yan sa ano nyo, sa part nyo ni Miss Rufa. Pero now, let's have a question from a TikTok content creator again, Miss Kat Ochoa. Hi, Miss Kat. Hi, good Hello evening. po. Congratulations po in advance. Thank you po. I just have one question. Out of all the 4 characters, which character for you yung closest sa'yo? Closest? I think yung sa balik eskwela. Siguro kasi same kami like ng tingin sa life. Kasi yung character ko po doon is parang napagod na siya sa nangyayari sa life niya and tinatry niya parang gumante. Pero at the end of the day, parang yung lesson doon is hindi importante kung ano yung pain na naramdaman mo. Mas importante kung paano ka nabuhay, kung paano mo itrato yung kapwa mo. Thank you po. Thank you po. Alright, that's very beautiful to hear. Kaya naman, meron tayo ulit na fan na gusto magtanong sa atin. She is Siti Shaira Salik. Your question is, if you could describe the anthology in 3 words, ano daw yung 3 salitang yun? Timer starts now. Or describe ko na lang bawat. Sure. Go for So, it. 4 words. Okay. Sige. In one word. In one word. Yung Who's the Boss? Fun. Fun. Okay. Bahay-bahayan. Madugo. Oh, ang lapit sa fun, ha? Sorry. Yung Who's the Boss, relatable. Since yung character ko doon is isa akong fan ng K-pop idol. And I know maraming makaka-relate dyan. Yun, no? And yung balik eskwela, friendship. Friendship. Ooh, yan yung mga words na dapat namin tandaan bago namin panoorin yung bawat isang yung project mo. Okay, we're interested. Kaya naman, up next, let's hear it from a question mula kay Stars Photog, Sir Alan Sancon. Hello po. Hi Ashtin, congratulations. Thank you po. May drama anthology ka na, di ba? Bongga. Tanong ko lang, for sure, 4 pa lang to. Pero pag naging successful to, for sure matusundan pa to. Pero syempre marami nang nakakamiss sa inyong dalawa ni Andres na magkasama. Kung bibigyan kayo ng drama anthology na kasunod nito, anong genre yung gusto mo? Sa kaaning character that you want to portray? Siguro, gusto ko maging yearner. Yearner. Siguro kung genre, siguro light naman with happy ending.
Kasi yung sa minamahal namin, yung open ending niya kasi parang ang sakit pa din. Mabigat. Di ba? Kaya parang after ko manood ng minahal, parang ang sakit pa na magmahal. Yun yung nasabi ko after ko manood. Kaya siguro kung magkakaroon po ng next, siguro yung light lang with happy ending. Thank you. Thank you Looking din po. forward to that. Congratulations. Thank you po. Maraming salamat po. Up next, let's have from Sinegang PH. Wala na dito mo. Ha? Nagutom ka bigla, no? From Siniganda PH. Siguro, ano lang yung ina-expect mong reception ng audience from each of the anthology installment? Like, ano yung gusto mong maramdaman ng audience from each episode? Gusto ko maramdaman nila mismo, syempre kung ano yung ina-offer namin, kagaya sa Who's the Boss and sa My Melody na light lang and fun, at na gusto magpakilig. And sana maramdaman nila yon. And of course, sa Balik Eskwela and sa Bahay-Bahayan, gusto ko din ma-feel nila and makita nila yung lesson na gusto namin ipalabas sa kanila. Thank you, Ash. Thank you po. Maraming salamat po. There you have it. Up next is a question from Cristela Marie. Sabi niya dito, Ash, ano daw yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa journey mo bilang isang artist ng Viva na hindi nakikita ng fans sa camera? Lesson Oh, na good hindi question. nakikita ng fans. Sa buong journey mo bilang artista sa Viva, yung ilang taon mo na napagdaanan. Parang sobrang transparent ko kasi. So, hindi ko alam kung ano yung hindi pa sila aware. Pero siguro sa buong journey ko, gusto ko malaman nila na kapag may plano ka sa buhay mo and hindi mo na-achieve, okay lang yun. It's better if ito-trust mo yung plano ni Lord. Kasi ako, naniniwala. Kaya before magmutya ng section E, parang nagkaroon ako ng acceptance stage na okay lang if hindi ako for this one. Yeah. Kasi kung ipilit ko na para sa akin to, hindi naman ako magiging masaya. Mm-hmm. Diba? Kasi pag may mga bagay na lagi mong pinipilit, hindi mo alam, masasaktan ka na. Kaya dun ako sa... Yun, gusto ko malaman nila na dun kayo kung saan kayo ilalagay ni Lord din. And huwag kayong ma-pressure kung feeling nyo napag-iwanan kayo, or kung feeling nyo parang bakit sila ganito, bakit ako ganito lang. Okay lang yun. Kung nasan ka, dyan ka talaga dapat ngayon. So, di ba sinasabi parang rejection is redirection from God? Yes. Yes, sabi din yan ni Miss Tony nung sa... Nung interview mo? Sa Oh, okay. Maraming salamat, Ashi. Let's have from, is this Bix Buzz? Avante? Ayan. Did I say right? Bix? Yep. Hi, sir. Bix Almacen. Hello. Tulad naman ako tatanong. Pero Ashley, sa apat na episodes na yan, saan ka pinaka na-challenge at saan ka pinaka parang nag-enjoy or chill lang sa set? Pinaka nag-enjoy po ako sa Bahay-Bahayan. Kasi parang na-enjoy ko po talaga kay eksena si Miss Claudine. Pinaka na-challenge po ako kay Miss Rufa. Kasi di ba po sa lahat po ng characters na yun, walang pagbabasehan eh. Ako yung magde-decide eh. Kung ano yung gusto kong i-portray na sa character. Pero kay Miss Rufa kasi, mako-compare mo, ay parang di niya nagaya doon. Parang nawala siya doon sa part na yun. Doon po talaga ako pinaka na-challenge. Pero sa apat na episodes na yan, ano yung ina-recommenda mo kay Andres? Gusto mo ipapanood sa kanya? Bahay-bahayan na lang. Bakit? Wala lang. Hindi. Wala. Yun po kasi yung favorite ko eh, yung bahay-bahayan. Parang gusto ko marinig din yung, like, yung parang opinion niya tungkol, okay ba yung ginawa ko? Ganon. Yun po. Yes, thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, up next is a TikTok content creator. Let's have Street Scooper.